Santiago, Kabanatang 4, talatang 5 hanggang 6. At ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong The Gracious God o ang mabiyayang Diyos. So ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, Santiago 4, mga talatang 5 hanggang 6. O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Mga kapatid, napakahalaga po ng tamang pagkakakilala po sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat kung mamamali po tayo ng ating pagkakakilala sa Kanya, naniniwala po ako na mamamali rin po tayo ng ating paraan ng pamumuhay. Kung kilala lang po natin halimbawa ang Diyos bilang isang Diyos na mapagmahal, mabuti at mabiyaya, may tendency po tayo na mamuhay na nagtatampisaw sa kasalanan sapagkat alam po natin na kahit gaano po tayo magpakalubalob sa kasalanan, kahit gaano po tayo mamuhay sa mga bagay na ayaw ng Diyos, uunawain niya naman po niya tayo at patatawarin naman po niya tayo. Ngunit alam po natin na ang Diyos po natin ay hindi lamang mapagmahal, mabuti at mabiyaya. Bagamat totoo po yun, hindi po doon nagtatapos lamang ang turo ng banal na kasulatan kung sino ang Diyos. So maliban po sa mga katangi ang aking binanggit, ang atin din pong Diyos ay sinasabi ng Biblia na banal, matuwid, at Diyos na meron din pong puot. Nagagalit din po ang Diyos ng Biblia. Bilang banal na Diyos, hindi po siya nalulugod sa mga gawang masama. At bilang matuwid na Diyos, siya po ay isang matuwid na hukom at hindi po niya palalagpasin ang kasalanan ng walang kabayaran. At yamang siya po ay may banal na puot, tiyak na ipararanas po niya ang kanyang bangis sa mga taong hindi nagsisisi sa kanilang mga gawang masama. Kung ganito po mga minamahal ang ating pagkakakilala sa Diyos, tiyak na meron pong magbabago sa ating paraan ng pamumuhay. Hindi po tayo mamumuhay ng padaskol-daskol at tila winawalang kabuluhan at winawalang bahala ang Diyos. Tayo po ay magiging maingat sa atin pong pamumuhay at sisikapin po nating mamuhay ng nakalulugod po sa Kanya. Kapag naman po mga kapatid na nakikilala po natin ang Diyos na umiiral lamang po para pagsilbihan tayo, imbes na tayo ang magsilbi at maglingkod sa Kanya, na para bagang siya po ay umiiral lamang bilang isang genie na magbibigay lamang po ng lahat ng ating mga kagustuhan at mga kahilingan, mamumuhay po tayo na parang ginagamit lamang po natin ang Diyos. Wala tayong malalim na pagmamahal at mataas na pagtingin sa Kanya. Ituturing lamang po natin siyang isang instrumento upang makuha po natin ang lahat ng ating mga pinapangarap at lahat ng ating mga kagustuhan. Kaya naman po mga kapatid, mahalaga po ang ating tamang pagkakakilala sa Diyos. Gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, kung mamamali po tayo ng unawa kung sino ang Diyos, mamamali rin po tayo ng paraan ng atin pong pamumuhay. At ganyan po yung makikita natin mga minamahal na ginagawa po dito ni Santiago sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon. Sa mga talata pong ito, nabasa po natin na pinapaalala po ni Santiago kung sino ang Diyos sa kanyang mga sinusulatan upang maituwid po ang kanilang maling pamumuhay at maling pag-uugali. Ginagawa po niya ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung ano po ang hindi ugali ng ating Panginoon Diyos at kung ano po ang kanyang tunay na ugali at ang kanyang katangian. At gusto po niyang ipaalala sa kanyang mga sinusulatan kung sino ba talaga ang Diyos nang sa gayon po, makapamuhay po ang mga sinusulatan ni Santiago nang naaayon po sa kanyang kalooban. So, hinati ko lamang po ito mga kapatid sa dalawang bahagi. Ito pong ating pag-aaral ngayon. At una, pinamagatan po natin na who He is not. O sa Filipino, kung sino po ang, o ano po ang hindi katangian ng Diyos.
Ito po yung sa unang puntong ito, gusto ko pong ipakita sa inyo yung pagpapaliwanag ni Santiago kung sino kung ano ang hindi katangian po ng Diyos, who he is not. And then pangalawa, who he is. O kung sino ba talaga, o ano po ba talaga ang katangian ng Diyos po na ito ayon kay Santiago. So aralin po natin isa-isa mga kapatid. Una, yung punto po natin na who he is not. O ano po ba ang hindi katangian ng Diyos na ito? At nakita po natin yan in verse 5, kung saan ganito po ang banggit ni Santiago. Sabi po niya, and I quote, "O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian?" So, kung pag-aaralan po natin itong bahaging ito, talatang ito mga kapatid, medyo mahirap pong intindihin. In fact, sa akin pong pag-aaral ng aklat na ito ng Santiago, isa po ito, kundi naman ito ang pinakamahirap na unawaing talata sa aklat po na ito. At in fact, binasa ko po ang iba-ibang mga Bible commentators, Bible scholars, ano po ba ang kanilang unawa dito po sa talatang 5 natin pong unang pinanggalingan ng ating unang punto. Nasabi ko pong mahirap itong intindihin maging ng mga Bible scholars sapagkat yung talata po na binanggit po dito ni Santiago na anim niyo po sinitas po niya sa mga kasulatan, partikular sa Lumang Tipan, ay hindi po natin ito makikita o hindi po natin ito rekta or letra por letra na mababasa po sa Lumang Tipan. Kung iso-search niyo po ang buong Old Testament, wala po kayong makikita na sinabi pong ganito ng Lumang Tipan, ng eksakto yung kanyang pagkakasalita. Kaya naman po may mga Bible scholars na nagsuggest na ito po ay hindi talaga bahagi ng banal na kasulatan. Ito daw po ay bahagi ng ibang mga literature na hindi po bahagi ng Biblia. So maliban po sa hindi klaro kung saan galing talata sa Lumang Tipan ito, hindi din po binanggit kung sino o kaninong espiritu yung binabanggit sa verse 5. Napansin niyo po ba? So may mga nagsasabi na ito daw po ay pumapatungkol sa banal na espiritu, gaya ng pinapaboran po ng interpretation ng ang Biblia. Kung ginagamit niyo po yung salin na ang Biblia, mapapansin niyo po na yung salitang espiritu po dyan ay nakakapitalize yung first letter, yung letter E. So, ibig sabihin, sumasang-ayon po yung mga nag-translate ng ang Biblia, na salin ng Biblia, na ito po ay pumapatungkol sa banal na espiritu. So, however, may mga nagsasabi po na yung espiritu po dito ay dapat nasa small e. Ito daw po ay hindi tumapatungkol sa banal na espiritu, ito daw po ay pumapatungkol sa kaluluwa ng tao na inilagay ng Diyos sa atin. Kung meron kayong English Standard Version ng Bible, hindi ko po alam sa gamit nyo pong Magandang Balita Biblia kung capital E o small letter E yung binanggit. Kaya po may mga nag-i-interpret na ito daw pong espiritu dito sa verse 5 ay dapat nakasulat sa maliit na letrang E, yung espiritu. Dahil ito daw po ay hindi ang banal na espiritu ng Diyos, kundi ito daw po ay pumapatungkol sa makasalanang espiritu ng tao. So, ito daw po, mga kapatid, ay sumusuporta, small letter po sa Magandang Balita Biblia. So, di ba mayroong pagkakaiba? So, titingnan natin ano po ba yung sa tingin natin ay mas malapit na tamang interpretasyon ng verse 5. So, yung mga nagsasabi po na yung espiritu daw po dito sa verse 5 ay pumapatungkol sa espiritu o kaluluwa ng tao, ito daw po ay in support doon sa sinabi ni Santiago sa verse 4. Ito daw po ay makikitang katuruan. Di ba sinabi niya sa verse 4, hindi daw tayo pwede makipagkaibigan sa sanlibutan at sa Diyos. And then, pagdating po sa verse 5, sabi po na nagpapaliwanag na ito daw po ay espiritu ng taong makasalanan, ginamit daw po niyang supporting verse, yung nasa verse 5, bilang patunay na ang espiritu o kaluluwa ng tao ay likas na masama. So ito daw po ay, hindi to rektang sitas mula sa Lumang Tipan, pero makikita po natin na mayroong mga katuruan gaya po nito
mula sa lumang tipan, gaya halimbawa sa Genesis chapter 6 verse 5, Genesis 8:21, Ecclesiastes chapter 9 verse 3, kung saan makikita niyo po sa mga talatang ito ang lubos na pagiging makasalanan ng tao. So mga kapatid, bagamat ako po ay kumbinsido na ang talata pong ito ay hindi po talaga rektang sitas mula sa lumang tipan, at makikita lamang po natin ang esensya ng mga katuruang ito mula rito, ako po ay naniniwalang ang espiritong binabanggit po dito ay pumapatungkol sa banal na espiritu. Sumasang-ayon po ako doon sa salin ng ang Biblia na ito po ay hindi pumapatungkol sa espiritu ng tao na makasalanan, kundi ito po ay pumapatungkol sa banal na espiritu. So matapos pong sabihin kasi ni ni Santiago yung verse 4, kung saan sinabi po niya na hindi po pwedeng magkapagkaibigan ang tao sa sanlibutan and at the same time ay sa Diyos, nagbigay po siya ng argumento sa verse 5. Bakit po niya iyon nasabi? So ganito po natin yung nauunawaan. Kung saan ganito po yung sinabi po niya parang ganito po yung sinasabi niya sa verse 5. Ang banal na espiritu na inilagay ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya, ng oras po na tayo ay sumampalataya, ay hindi po uubrang magnasa o managhili ng mga bagay ng sanglibutan. So nakikita niyo po yung argument na nakikita po dito. Sa verse 4, sinabi po niya na hindi pwedeng magkaibigan ng Diyos, maging kaibigan ng isang tao ng Diyos at ng sanlibutan. And then in verse 5, nagbigay po siya ng argumento. Yung espiritu wikang nilagay ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya ay hindi po pwedeng magnasa ng mga bagay ng sanlibutan. Bakit po mga kapatid, ang espiritu, ang Holy Spirit na nilagay po sa ating kalooban ng Diyos ay hindi po pwedeng magnasa ng mga bagay na masasama at makasanlibutan? Simply because ang banal na espiritu po na ito na nasa sa atin ay espiritong banal. At hindi kailanman po siya magnanasa ng mga bagay na makasalanan, bagay na makikita rin po natin ito inuturo ng lumang tipan. So sinasabi po dito ni Santiago na kung papaanong hindi maaaring maging kaibigan ng Diyos at ng sanlibutan ng isang mananampalataya ayon sa verse 4, hindi din po maaaring pinananahanan ng banal na espiritu ang isang taong nagsasabing siya ay isang mananampalataya, ngunit may matinding pagnanasa naman ng mga bagay ng sanlibutan. Ayon naman po doon sa verse 5. So I hope nakukuha niyo po yung line of thought dito ni Santiago kung paano ko po siya nauunawaan. So medyo challenging po ito, medyo mahirap itong i-interpret, pero ganun po natin siya mga kapatid nauunawaan. So kung magkakagayon, ito po ay nangangahulugan lamang na hindi po talaga nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. At tayo po ay hindi tunay na naligtas sapagkat kailanman po ang Espiritu ng Diyos ay hindi maghahangad ng mga bagay ng sanlibutan. Sa makatuwid, kung tayo po ay nagsasabi na tayo mananampalataya at nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, pero ang ating buhay ay patuloy pa rin po sa mga gawa ng mga masasama, patuloy pa rin po sa mga bagay ng sanlibutan, ito po ay nangangahulugan lamang po na hindi po tayo tunay na mananampalataya o hindi po tayo tunay na pinananahanan ng Espiritu. Kasi sabi ng Santiago sa verse 5, hindi po maaaring ang Espiritu na nasa sa atin ay magnanasa ng mga bagay na masasama, mga bagay ng sanlibutan. Gaya po ng komentary ni John Calvin dito po sa talatang ito, ang sabi po niya, because they envied, they were not ruled by the Spirit of God because He teaches the faithful otherwise. Sabi po ni John Calvin, kung ang isa daw pong mananampalataya o ang mga mananampalataya daw po ay nanasa ng mga bagay na masasama o mga makasalanan, nagpapatunay daw po ito na hindi sila pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos sapagkat kabaliktaran daw po ang itinuturo ng Espiritu ng Diyos. At tinuturo ng Espiritu ng Diyos ay tayo po ay mamuhay sa kabanalan. Nasain po natin ang mga bagay na gusto ng Diyos, hindi po ng sanlibutan. So yan po ang isang hindi katangian ng Diyos na dapat din po nating hindi maging katangian bilang mga nagpapakilalang mananampalataya. Tayo po dapat ay namumuhay na taglay-taglay po ang mga bunga ng Espiritu, mga kapatid, at hindi po ang mga nasa ng laman, sabi nga po sa Galatia 5. Ang nakikita na dapat na naghahari sa ating buhay
ay hindi na po yung mga makasalanan, napita ng laban, o yung mga bagay ng makasanlibutan, kundi ang kabanalan, sapagkat nananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa kaso po ng mga sinusulatan dito ni Santiago, hindi na po daw dapat sila natatagpuan sa kanilang mga inggitan at awayan sa iglesia, dahil yan po ay ugali ng mga tao sa sanlibutan at hindi po ugali na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. So ganyan po natin nauunawaan yung gusto pong puntuhin po dito ni Santiago dito po sa kanyang mga sinusulatan. So nakita po natin mga kapatid, yung hindi katangian ng Diyos na dapat hindi rin po natin maging katangian, or who He is not, mga kapatid. So natingnan naman po natin if who He is. Sino po ba ang Diyos? O kung sino po ba talaga siya ayon sa pagkakakilala po sa Kanya ni Santiago. So tingnan po natin yung banggit sa susunod na talata. Diyan po niya yan binanggit in verse 6. Ang sabi, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Napapansin niyo po mga minamahal, yung verse 6 ay nagsimula po sa salitang ngunit. So ito po ay nagpapakita ng contrast doon po sa naunang sinabi niya in verse 5. So sinasabi po ni Santiago in verse 6 na hindi po naghahangad ang espiritu ng mga bagay na makasanlibutan, na para bagang hayok na hayok at uhaw na uhaw po siya dito. In fact, sinasabi po niya in verse 6 na ang espiritu pa nga po ang nagbibigay ng lalong biyaya, ng sobrang biyaya sa mga tao. In other words, hindi longing o hindi po uhaw ang Espiritu Santo para maghangat pa ng mga bagay na wala sa Kanya. In fact, siya pa po ang nagbibigay ng sagana sa mga tao, ng mga pangangailangan nila, lalo na po ng mga espiritual na bagay. So hindi po ito binibigay ng Espiritu sa lahat ng tao without exception. Hindi po ito tinatanggap. Yung biyayang itong pinag-aaralan natin in verse 6 ay hindi po tinataglay ng lahat ng tao. May mga tao lang po na binibigyan ng Diyos ng biyaya pong ito. At yan po, makikita natin sa sinitas po na talata ulit ni Santiago in verse 6 na sinabi niya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansa sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. So nakita niyo po yan mga kapatid, ito po ay sitas o galing sa Kawikaan 3:34, at ito pong talatang ito ay nagpapakita sa atin ng dalawang klaseng tao, kung saan ang Diyos po ay may dalawang klaseng tugon. So sa mga doon daw po sa mga palalo, kapag sinabi pong palalo mga kapatid, yung mga mayayabang, mapagmataas, ang Diyos daw po ay sumasalansang sa kanila. Nakita niyo po yan sa talata. So sa mga palalo po, ayon sa konteksto ng talata pong ating pinag-aaralan, na yung mga taong hindi nagsisisi at patuloy pa rin po sa pamumuhay ng makasanlibutan, sa kanila daw po ang Diyos ay sumasalansang. Alam niyo po yung ibig sabihin dito ng salitang sumasalansang? Sa original po nitong salita sa Griego ay antitesetai. Yun po siya originally galing. At ang ibig sabihin po noon ay itinuturing siya na kaaway at kalaban. So ganun po pala ang trato ng Diyos sa mga tao po na patuloy na nagpapalalo, nagyayabang at nagmamataas sa Kanyang harapan, na hindi po sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sila daw po, mga kapatid, ay tinuturing na rebelde, mga nag-aaklas sa Diyos. At kung gayon, sila po ay makakaranas ng Kanyang puot at kaparusahan kung sila po ay magpapatuloy sa kanilang kahambugan. Yan po yung sinasabi po dito ni Santiago. Ngunit, ang mga tao naman daw po na mapagkumbaba, meaning yung mga taong pinagsisisihan at tinalikuran na po ang kanilang mga kasalanan, sila daw po ay nakakasumpo ng ng biyaya sa harapan ng Diyos. Meaning, mga kapatid, hindi na po sila hahatulan at paparusahan, bagkus ililigtas sila ng Diyos, at sila po ay tatanggap ng lahat ng mga espiritual na pagpapalang nakalaan sa mga taong magsisisi at sumasampalataya kay Kristo. Sila po ay nakakatagpo ng tunay na kasiyahan, kapayapaan at pag-asa, isang buhay, mga kapatid,
na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Tanging ang Espiritu ng Diyos lamang ang makapagbibigay sa mga tao pong nagsisi at nagpakumbaba, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sa makatuwid, mga minamahal, sa talata pong ito, hinihikayat po ni Santiago yung mga taong sinusulatan niya na huwag na pong magpatuloy sa pag-aaklas sa Diyos dahil sa kanilang pamumuhay ng naaayon sa sanlibutan. Bagkus sila po ay tumalikod na sa mga ito nang sa gayon maranasan po nila ang saganang biyaya po ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, ganito po ang Diyos natin. Ganito po ang Diyos na itinuturo ng Biblia. Siya po ay labis na mabiyaya sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanila pong mga kasalanan. Ngunit, siya po ay malupit sa mga taong patuloy na nagre-rebelde sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng pamumuhay na gaya ng sa sanlibutan. Nawa po ay yung tamang pagkakakilala natin, mga minamahal sa Diyos, magdala po sa atin sa isang buhay na nakalulugod sa Kanya. So, sana po mga kapatid, yung mga natututunan po ninyo kung sino ang Diyos, ay hindi lamang po nai-stop sa ating mga utak. Sana po, habang lumalago po kayo sa pagkakakilala kung sino po ang Diyos na ito, binabago po nito ang paraan po natin ng ating pamumuhay. Sapagkat kung tunay po natin na nakikilala ang Diyos, hindi po tayo mamumuhay ng lihis sa atin pong pagkakakilala sa Kanya. Yan po ang maliwanag na itinuturo po dito ni Santiago sa kanyang mga sinusulatan. Purihin po ang ating Panginoon.